Good day po, I'm Nina Hodin Bibatoto from BSIT 22. Welcome sa ating Java Programming Exercises. Dito gagamit tayo ng Object-Oriented Programming para gumawa ng iba't ibang classes na may sariling data at methods. Step by step, makikita natin kung paano mag-store ng information, mag-compute ng results, at mag-display ng output. Problem number 1, Student Quiz Performance Evaluation. So, sa student class, gumagawa tayo ng class na student para mag-store ng pangalan at quiz scores ng isang estudyante. Sa constructor naman, ito yung special method na ginagamit para iset yung name at scores kapag gumagawa ka ng bagong student object. So, sa compute average naman, may method na nag-a-add dito. Method na nag-a-add ng lahat ng quizzes scores, tapos hinahati yung quizzes sa bilang ng quizzes para makuha ang average. So, return siya yung average. So, sa display student info naman, may method na nagpiprint ng pangalan at lahat ng quizzes scores. Lastly, yung average na. Sa main class naman, dito nagsisimula ang program. Hinihingi niya yung name at 3 quiz scores mula sa user dito. Gumagawa ng student object gamit yun, tapos pinapakita yung info at average nila. So, for example, then for quiz 1, meron tayong 10 points. And then sa quiz 2, 8 points. And then sa quiz 3, 10 points. So, yan yung average niya, 9.33. Sa problem 2, Product Weekly Sales Summary. So, meron tayong product class. Gumagawa ng class na product para mag-store ng product name at weekly sales. Sa constructor, kapag gumawa ka ng bagong product, dito agad sinisave yung name at sales ng object. Sa method to compute sales, may method na nag-a-add ng weekly sales para makuha ang total monthly sales. Sa method to display product info, nagpiprint ng product name, bawat weekly sales, at yung total sales. Sa main class naman, dito nagsisimula ang program. Hinihingi niya yung product name at 4 weekly sales mula sa user. Gumagawa ng product object, tapos ipinapakita ang info. For example, product name natin is Cloud 8. Sa Cloud 8, meron tayong, for week 1, meron tayong sales na 1,100. For week 2, nadagdagan to 1,800. Then naging 2,000. Then naging 2,800. Then, ayan yung product name.
yung weekly sales, and then yung total monthly sales. Next is problem 3, Athlete Event Time Analyzer. So, meron tayong athlete class. Again, gumagawa ng class para sa athlete at para mag-store ng pangalan ng athlete at ang mga event times niya. For constructor naman, kapag gumawa ka ng bagong athlete, dito agad na sinisave yung names at yung times ng object. For method to compute fastest time, or yung record ng event time niya, may method na best time. Ayan, best time. Na hinahanap yung pinakamabilis or smallest time sa lahat ng event. So, yan o. Minimum times time less than minimum time. And then, for method to display athlete info, nag-print ng athlete name, lahat ng event times, yan, lahat ng event times, at yung fastest time. Sa main class naman, dito nagsisimula yung program. Hinihingi niya yung athlete name at 5 times na event time niya. Diyan i-input yung event time. Tapos gumagawa siya ng athlete object. Tapos pinapakita niya na yung info. For example, athlete name. Okay, uli natin Nina. For event 1, nakatakbo ako ng 11. Then 11.1. Then, dito pumalya, naging 28 seconds. And then, dito bumilis. Then, mas mabilis pa. So, ayan, athlete name, Nina. Ang event time niya per seconds. So, event 1, 11. Event 2, 11.1. Event 3, 28. Event 4, 10. Event 5, 8. And then, yung fastest time niya is yung event 5, which is yung 8 or 8 seconds. Problem number 4, book review rating collector. So, sa book class, gumagawa ng class na book para mag-store ng book title at book ratings. Sa constructor natin, kapag gumawa ka ng bagong book, dito agad sinisave yung title at ratings sa object. Yan. Sa method to compute average rating, may method na average rating. Yan. Na nag-add ng lahat ng ratings, tapos hinahati sa bilang ng ratings para makuha ang average. So, ito yun, yung ina-add. Yan, yung ina-add. And then, yung hinahati. Yung ratings. And then, sa method to display book info, nag-print ng book title, lahat ng ratings, ayan, lahat ng ratings, at yung mismong average na. Sa main class, dito nagsisimula ang program, hinihingi niya yung book title, at yung 4 ratings mula sa user. Gumagawa siya ng book object, tapos tsaka niya pinapakita yung info. So, ayan, pag nirun natin, example is silahis sa alapa. Enter rating 5, then merong 4, merong 5, merong 2. So, ayan, yung book title lalabas ulit. Silahis sa alapa. User ratings may 5, 4, 5, 2. So, average rating niya nung kinompute is 4 stars.
So last problem, problem number 5, store monthly income report. So sa store class, gumagawa ng class na store at store name at income bawat buwan. Sa constructor, dito naman kapag gumawa ka ng bagong store, dito sinisave yung name at yung income sa object. Sa method to compute income, may method na total income. Sa total income, na nag-a-add ng lahat ng monthly income para makuha ang total sa loob ng 6 months. Then, return sum niya. So, sa method to display store info, nagpiprint ng store name, lahat ng monthly income, then yung total ng monthly income. So, sa main class natin, dito mag-i-start yung program. Hihingin niya yung store name, yung income for 6 months, and then dito siya gumagawa ng store object at pinapakita niya yung info. So, for example, store name ulap. Then, for month 1, 2, 8, 11, then 2, 8, 11. Ayan. Store name, ulap, monthly income report for month 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then yung total niya. Ayan. At ayan. Natapos natin ang 5 problems na nagpapakita kung paano gumagana ang OOP sa Java. Sa bawat example, gumamit tayo ng class, constructor, methods, at object para mag-handle ng data at magbigay ng malinaw na output. Ang goal ng mga exercises na ito ay ma-practice ang pag-design ng programs na organized, reusable, at madaling maintindihan. Maraming salamat.